Dumito na muna tayo sa lugar na ito upang maghintay sa pagtalikod ng Haring Araw. Ibibigay natin sa kanila ang oras na papabor sa kanilang uri. Sagot naman ni Manong Duming. Nang marinig ito ng buo nitong pangkat, wala na itong nagawa kundi maghintay sa pagsapit ng gabi. Kahit tirik na tirik ang araw noon, wala silang nagawa kundi antayin ang pagsapit ng gabi. Habang lumilipas ang oras, napakaraming pagpaparamdam ang ginawa sa kanila ng mga tamaho. Nakita nila ang kanilang mga kabayong pinagsisipa ang mga bato. Pero kahit ano ang nasilayan nila ng mga oras na yon, pinili na lamang nilang ipinagsawalang bahala na lamang ang lahat ng mga yon. Sa pagtalikod ng Haring Araw, doon na nag-umpisa ang pagkilos ng kanilang pangkat. Magsindi na kayo ng mga ilaw at lagyan nyo ng mga sabulag. Tonyo, ikaw ang mamamahala sa sabulag nating gagamitin. Ayusin nyo ang mga usal na kumakapit sa mga sulo upang hindi tayo malinlang ng mga demonyo. Pagkakatandaan nyo na ang mga sulo na yan ang maggagabay sa inyo sa malademonyong kagubatan at mga sapa. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ng mga kasama ni Nuli, agaran din naman nilang itinugon ang ninais ng ermitanyo. Si Nuli noon, piniling sumabay na lamang sa mga sulong dala nila Danilo sa kadahilanang nais niyang hindi matunugan ng mga kalaban. Nang makahanda na silang lahat, animoy nagmamartsa ang kanilang pangkat papaloob ng gubat. Habang naglalakad sila, rinig na rinig nila ang pagtawa ng mga nilalang sa buong paligid. Ayon sa dalawang ermitanyo, na ang mga nilalang na kanilang makakalaban sa lugar ay isang uring mataas na maitim na mga tamawo, kung saan mahilig silang kumain ng mga kaluluwa ng mga tao may lihim na karunungan. Walang pakialam ang mga nilalang na yon kung may alam na aral ang kanyang magiging biktima. Basta ang malaga para sa kanila, magagawa nitong mahugot ang kaluluwa ng isang tao. Sa pagpasok nila Nuli sa gubat, unang nasipat nila ang mga kabayong kanilang dala. Napapasugod sa kanilang kinaroroonan. Nang papalapit na ito, bigla ding nawala ang kabayong yun nang tumama dito ang liwanag ng apoy sa dalang sulo ni Manong Duming. Gulat na gulat noon ang mga kasamang antingero at albularyo ng ermitanyo sa kadahilanang yun ang unang bisis na makaengkwentro sila ng ganong nilalang na malatikbalang ang anyo. Ilang minuto ang makalipas, nakasipat na naman sila ng taong malapit sa isa sa kanilang kasama. Nang masipat ni Manong Carpio na tutunguhin nito ang kinaroroonan ng nilalang, pinili nitong iwas-iwas ang dala niyang sulo upang maalis ang mga panlinlang sa paligid. Dahil sa 10 lang noon ang dala nilang sulo, kaya pinili ni Manong Duming na magsindi pa ng karagdagang mga sulo. Sa paglapat ng sulo sa mga batong malapit sa kanila, ay ang pagsipat nila ng mga animong-animoy mga kabayong nagsipulasan. Kasabay sa kanilang mga nakita ay ang pagtawanan na naman ng mga nilalang sa paligid. Hindi naman nila pinansin ang mga pagpaparamdam na yon dahil ang nais nilang makita ng mga oras na yon ay ang insaktong kinaroroonan ng mga kabayo nila. Mga kasama,
Kahit anuman ang makita ninyo, pilitin niyong huwag kagatin ang mga patibong ng mga tamawo. Ikaw naman uli, Danilo. Huwag kayong pakakampante sa karga niyong taglay niyo. Dahil hindi natin alam ang mga tinatagong abilidad ng mga ito. Marami nang napatay na mga albularyo ang mga nilalang na yan. Kaya isa yan sa mga kinakatakutan ng mga taong may alam na aral. Wika ni Manong Duming. Oo, ermitanyo. Hindi kami alis sa tabi ng ating mga kasama. Sagot naman nila Nuli dito. Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakad, halos hindi pa rin nila nasipat ang mga kabayo nila kanina pang hinahanap. Kahit napakatalas na ng pakiramdam noon ni Nuli, hindi pa rin nila maramdaman ang kinaroroonan ng mga kabayo na para bang sinadya itong inilayo sa kanila. Ilang minuto pa ang makalipas, bigla silang nakarinig ng mga buses na nanggaling sa isang maliit na sapa. Kanuli! Amo! Nandito kami! Tulong! Sigaw ng mga tauhan niyang mga nagbabantay sa manukan niyang iniwan sa kanilang lugar. Nang marinig ito ni Nuli, agaran din naman niyang nasipat ang tauhan niyang si Ambong at Nardo na sakal-sakal ng isang tamawo. Nakapulupot ang mga malaahas nitong mga kamay sa dalawa habang dahan-dahang itinarak ang matutulis na bagay sa mga dibdib nito. Nang hindi niya maatim ang kanyang mga nasilayan, walang sabi-sabi, agad inusal ni Nuli ang mga engkantasyon at walang sabi-sabi, agaran niyang kinuha ang sukbit-sukbit niyang tabak. Nagliliwanag na naman ang batok niya na nagpapahiwatig na naroroon na naman ang tulong ng mga diwata. Hindi na mapigilan ng kanyang mga kasama si Nuli dahil napakabilis ng ginawa nitong paggalaw. Segundo lang noon ang lumipas nang masipat nilang paalis na si Nuli sa kanilang hanay. Huwag kang mag-alala, Nuli. Kasama mo kami sa lahat ng labang kakarapain mo. Manalig ka sa gamit na ipinagkaloob ko at sigurado akong ililigtas ka nito. Wika ng kanyang gabay sa kanyang isipan. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng diwatang silantian, agad din naman niyang tiningnan ang tabak na kanyang hawak. Gaya nung una niya itong nakita, nasipat niyang ang animoy apoy na ugat na nananalaytay sa bawat parte ng katawan nito. Habang papalapit si Nuli sa kinaroroonan ng mga tamawo, tuluyan ang nabura ang kaanyuan ng mga tauhan niyang ginawa nitong pambulag. Nang makalapit na siya dito, agad naman siyang nagpakawala ng mga atake. Hindi na nagawa pang magtago ang mga nilalang sa puno dahil sa sobrang bilis ng tabak niyang hawak. Pagtama ng tabak sa katawan ng tamawo, agaran din naman itong nasunog at hanggang sa maglaho na ito. Ang buong akala noon ni Nuli, magagawa niyang gapiin ang lahat na kanyang kalaban. Kaya nung masipat siya nila Danilong sumunod sa kanya, kaagad siya nitong tinulungan. Pero ilang segundo lang ang lumipas, laking gulat nitong si Nuli nang mandilim ang buo niyang paningin. Ang huli niyang narinig ay ang pagsigaw nila Danilong wag siyang lalayo. Pero ilang segundo lang, kahit ni isang ingay, wala siyang narinig, kundi ang kanyang paghinga na lamang na para bang
Nasa isang yungib ang kanyang katawan. Hindi rin nagawang makasigaw si Nuli noon sa hindi malamang dahilan. Ang kanyang hawak-hawak na sandata nawala na din sa kanyang kamay. Pati ang liwanag sa kanyang batok ay bigla ring nawala. Nais man niya itong tawagin, pero tila ba hindi na siya nito maririnig. Nang mapagtanto ng ermitanyo, tuluyan ang nadakip ang wisyo ni Nuli. Walang sabi-sabi, kaagad itong gumawa ng hakbang upang iligtas si Nuli. Nang masipat ito ng buo nilang pangkat, animoy wala na silang pakialam sa sitwasyon na kanilang kinakarap. Dali-dali nilang tinungo ang lugar na pinuntahan ni Nuli upang matulungan ito. Habang tumatakbo ang pangkat ng ermitanyo, kitang-kita nila ang pagbagsak ng katawan ni Nuli sa talahiban. Nakamulat lang ang mga mata nito at hindi na nila nakitaan ng paghinga. Dahil alam ng ermitanyo ang pangontra sa mga nilalang na yon, agad siyang gumawa ng aksyon upang matulungan si Nuli. Pag-ikot ng tungkod nito sa ere ay ang pagpakawala nito ng mga usal sa hangin. Matapos yan, inilapit na ng ermitanyo ang tungkod na kanyang hawak sa mukha ni Nuli. Habang patuloy ito sa pag-uusal, kasabay ng paglapit nito sa ulo ay ang pag-ihip nito sa noo nitong si Nuli. Ilang minuto lang ang makalipas, tuluyan ang nakabalik ang ulirat sa kanyang katawan. Huwag na kayong titingin kung saan-saan. Humawak kayo sa silyong ginawa ko at hayaan nyo na ako lang ang titingin sa ating daan. Umayos kayo upang hindi na kayo mapahamak. Wika ni Manong Duming. Si Mang Carpio naman, panay ang pagmamasid sa paligid habang binabantayan ang kanilang pangkat. Nang makatayo na si Nuli, pinili nilang sundin ang nais ng kanilang pinuno. Isa lang ang daan na kanilang dinaanan habang nakayuko sa lupa. Si Manong Duming ang nauna sa paglalakad habang si Mang Carpio ang nasa huli. Si Nuli noon ay may naririnig na tinig sa paligid. Doon niya narinig ang nakakatakot na pag-iyak ng kanyang mga kasamang naiwan sa manukan. Animoy ang isa sa mga abilidad ng mga tamawong yon ay ilabas sa katauhan ng isang nilalang ang mga bagay na magbibigay kahinaan kay Nuli. Ilang minuto lang ang lumipas, matagumpay nilang narating ang kinaroroonan ng kanilang mga kabayo. Pakain-kain lang ang mga ito sa damo. Sa laki kasi ng gubat na yon, ay maaring magpalibot-libot lang sila doon dahil na rin sa malakas na sabulag at panlinlang.